Brothers on the Wheels, how are you? At welcome dito sa Rusi, Olongapo branch, ang main branch dito sa Zambales. So obvious, today's episode, nandito ngayon sa harapan natin ang bagong version ng Mojo 200 ng Rusi Motors. Well, bago tayo magpatuloy dyan na mag-walkthrough at pag-usapan itong motorsiklo na ito, nais ko po sanang i-invite ang ating mga bagong viewers na mag-subscribe, i-click the bell and all buttons at like and follow naman sa Facebook page para na-update kayo pag sa mga bagong episode at mga bago nating segment ng vlog. So without further ado mga brothers, tara, pag-usapan na natin at ikutan ang bagong version ng Mojo 200. Well, una sa design, ito hindi na natin ito matatanggi na ito yung Ducati version na Monster, no? Ducati Monster version. Pero ito kung tawagin ko isa Ducati, no? Pang mahirap, pang masa. So hindi natin yung matatanggi na halos yung design o yung pagka-inspired ng forma ng Mojo 200 halos dun kinuha. Ayan, mapapansin nyo dyan, nag-highlights na dyan yung pinaka trellis dito sa taas ng engine at sa ilalim dito ng tangke. Ayan. Then yung linings niya, ayan oh. Ang ganda oh. Diretso hanggang magmula dito sa upuan. Ayan oh. Masasabi mo talaga na maporma siya as a naked bike. Okay, pagdating dito sa tangke, ang ganda rin ng pagka-camel to Puta, yung pagka-camelback niya. Ayan oh. Makikita niyo yung linings, no, all the way dito sa upuan. Ayan. Ang ganda niya, no. Maano mo talaga na swabe yung pagkaka-design niya as a naked street bike. And then maiksi lang yung wheelbase nito, panigurado itong motorsiklo na to. So meaning pagka ganun mga brothers, madali siya sa likuan, no. Madali siyang dalhin o madali siyang i-ride o maneuver pagdating sa mga kurbada, likuan kasi maiksi lang ang wheelbase niya. So ito yung mga nakikita ko dito na pagdating dito sa design ng Mojo 200. So ikutan naman natin ngayon and then i-check natin yung quality ng pagkakabuild dito ng Rusi mga brothers. So tara. Okay, unahin na natin dito sa pagkakabuild ng tangke niya. So yung tangke nito brothers, hindi pa ito mismo yan. And then ito is a plastic made. Ayan. So yung tangke niya mga brothers, nandun pa sa pinaka likuran nito. Mayroong pinakabakal dito sa loob. Ayun, nandun yung tangke niya sa loob. Tapos isa pa sa nagustuhan ko dito mga brothers, yung emblem ng Rusi, social na, di ba? Elegant na. Hindi kagaya ng kulay dilaw. Pero ngayon, at least yung request natin, pinalitan na nila. Tsaka ito na lang, di ba? Hindi kagaya dati na tad na puro Rusi dito ganyan, Pinasisimple na lang ni Rusi pag yung mga sticker nila pagdating dito sa mga motor, di ba? At least hindi na corny tignan o OA. Yan. So ito yung tangke. And then meron ditong pa air intake. Sigurado papunta to sa makina. Tutulong ito para magpalamig. Ayan. Tapos pagdating dito, meron siya ditong matte black finish. So tuto yung kulay ng tangke, no? Ayan, makikita niyo yung linings. Red dito, and then pagdating dito, matte finish. Ito yung pinakabuksanan ng gas niya kung magpapagas ka, parang style big bike. And then aling range na rin ito. So ito okay din, good thing, di ba? At least kahit paano hindi naman ordinary yung nilagay ni Rusi dito. Pero kung maselang ka, pwede mong palitan ng mga gold bolts, stainless, it's up to you. No? Pero sa mga hindi naman, okay na ito. Yung susian nandito sa mismong tangke, which is good thing. And then may slope dito konti kung sakaling yung susian mo may mga keychain o mga kung ano something. Okay. Then pagdating naman dito sa trellis, ayan, maganda rin yung trellis niya. Ayan, solid yung pagkakaano ng bakal. Ganda rin ng hinang, Tapos yung pinaka-tornilyo niya, ganda rin, aling range. Ayan, may mga holes dito, design, and then may nakalagay Racing Dream Come True. Rusi, di ba? Rusi Racing Dream Come True. Ayos yan na ba bagong tagline ng Rusi ngayon? Hindi na ba sabot-sabot o usap-usap lang? Pero okay din, ayan. So meron niyang 4 na holes dito sa kabilang side. Ayan. Tapos may cover dito. Ganda, no? Tapos nandito yung sticker ng Mojo 200, maliit lang, which is okay, hindi corny. Ito tayo sa upuan. Okay, sa upuan, makikipapansin ko yung seat cover na kinabit dito ng Rusi is yung hindi ka madudulas, Tagalogin na lang natin. Hirap mag-English So ito yung kinabit nila rito na na seat cover, which is maganda, di ba? Saka okay din yung lambot ng foam niya.
Tsaka pagka ganito yung seat cover, kahit anong suot mo, maong na short o ano, klase, hindi ka basta-basta madudulas, no? Kasi pag nadulas ka dyan, magkakaroon ka ng ipit betlog syndrome sa sinasabi nga ni Sir Sax. Tapos may rubber dito. Tsaka by the way mga brothers, baka tanungin nyo ako bakit walang upuan ang inyong mga OVR o inyong mga angkas. Ito po is natatanggal, nare-remove po ito. Ayan, may aling range dito. Tatanggalin mo lang yan, pati dito sa kabila. Okay ka na, pwede ka na makapag-angkas. Pero sa ngayon, halimbawa wala ka namang iaangkas, wala ka pang girlfriend o VR o forever, mas maganda lagay mo to para mas maporma. Para sa akin And then meron siyang grab bar lang dito na hindi naman ganun kalalim, pero pwede na rin, no? Meron rin kahit papaano, at least nilagyan ni Rusi. Kasi kung wala yan, pabor sa atin yun, yayakap sa atin yung kangkas natin. Pero wag lang lalaki, patay tayo dyan. Tapos yung rear fender, ayos, solid. Ayan bakal, bakal, lodi. Sabi nga, di ba? Ang all the way dito, hanggang dito sa pinaka-reflector ng motor. Bakal siya. Ito lang yung plastic, yung pinaka-ilaw ng plates. Ito, bakal na, Ito yung tire hugger ng motor. Ayan, ayos din, bakal. Pero ito pagdating dito sa pinaka, plastic, tapos aling range din siya. Yan, pwede mo rin palitan kung ano ka kasi parang ordinary lang di ba? So yung mga ganitong small details, kahit maliliit siya pero malaki natutulong niya sa forma ng motor di ba? Pwede mong palitan 'yan. So ito yung chain cover niya. Karugtong na rin itong pinaka nitong tire fender o tire hugger din. Ayan, para sa putik. And then may cover din, malinis din tong underneath niyo. Makikita mo yung pagkakagawa mga brothers, pulido na rin. Ayan, may akaaling range din. Ayan, and then ito yung susian para kung gusto mong tanggalin yung seats. Siguro na for sure nandun yung battery at saka tools. Ayan, ito yung susian ng seats. Hood pegs niya sa rider, pwede mong tanggalin. And then yung shifter niya is kalawit na rin. Tapos ganda rin dito ng pinaka ng hood pegs ng rear sa mag-aangkas sa'yo. Ganda rin, may lock. Ayan. So ito bakal na rin. Halo yata to. Swing arm, yung unit swing niya okay din, makapal, ayos. Ikot tayo dito sa kabilang side mga brothers. Okay, pagdating naman dito sa muffler ng Mojo 200, same pa rin yung approach dito ng Rusi. Ito yung pinaka heat guard or muffler guard, may tatlong aling range, which is good, hindi ordinary na tornilyong nilagay ng Rusi. And then ito is a silver gloss finish, ayos. Ayan ganda rin ang quality, makapal. Then pagdating dito sa tambucho, ang finish niya is flat black. Meron nakalagay dito na Euro 3. By the way, this is a Euro 3 ready na motor. And also gagamit pa rin ito ng karburador mga brothers. So sa mga tatanong dyan, sa mga demanding kung FI na, carburetor pa lang po it. But this is a Euro 3 compliance na po. And then pagdating dito sa dulo ng tambucho, makikita natin yung dalawang holes ng muffler. Yan, sigurado maganda to tumanunog. Then meron din ditong tornilyo yan. So kung gusto mong pa-modify, pakalkal mo, syempre mas solid lalo yung tunog niya. Pero wag naman masobrahan baka lumagpas ka na sa decibel, patay kang bata ka. Pero sa akin mas okay na tong tambucho na to kung wag nyo nang palitan. Siguro kung may papalitan kayo dito mga brothers, yung gulong na lang. Although mahal kasi malaki na yung size niyan, mamaya di-discuss natin yung gulong. Pero para sa akin yung gulong na lang. And then mga konting additional accessories na lang. Pero yung tambucho, ayos talagang maganda yung linings niya. Sumusunod siya dito sa taas ng bukana ng motor. Ayan makikita mo dyan. Ayan. And then ito rin yung trellis. Ganun din, may apat din na stylish na aling range na may nakalagay na Rusi Racing Dream Come True. Diba? Parang lang diba? Dream, parang Honda lang. And then ito is air cooled lang mga brothers. Ito, ganda rin ang pagkaka-design ng ng engine guard diba? Ayan net yung dating niya, pens na bakal. And then dito plastic. Of course, binago ng Rusi, aling range na, hindi ordinary, kahit papaano, ang ganda tignan. Ayan, ang ganda. Ayan. Tapos ito naman tayo, discuss naman natin yung pinaka-fender niya sa unahan. So ang fender niya mga brothers is hindi ganun
napaka-flexible, no? Hindi siya ganun kalambot, no? Sigurado ito kung mababangga ka o sisemplang ka, maaksidente ka, wag naman po sana, no? Sigurado mababasag ito kasi makunat siya, oh. Ayan, oh. Matigas siya. Oh, tapos dalawang kulay siya, pula to, then pagdating dito, matte black. Okay mga brothers, nandito tayo ngayon sa pinaka-cockpit at nakasakay tayo ngayon dito kay Mojo 200. So eto nga pala is meron lang ordinary na susian. Ayan, hindi po siya anti-theft, no? Meron lang siyang lock sa manibela and then yung pinaka-ignition ng makina o ng motor. Ayan, nagustuhan ko rin dito yung riser niya. Ayan, mataas. I think nasa 2 inch ang rise nito o 2.5. Ayan, and then maganda rin dito yung takip ng pinaka niya, may takip, no, para kung sakaling mabasa, maulanan, hindi kakalawangin yung pinaka tornilyo sa loob. Saka ang ganda, chrome, di ba? Nagbibigay highlights dito. Ayan, no. Then itong handlebars niya is a fat bar na low rise o pa-semi, parang mid rise na rin ito. Kaya siyang fat bar mga brothers, makapal yung dito niyan. Tapos pagdating dito, magiging standard na ulit. Tapos sa digital, dito naman sa gauge panel niya, this is a fully digital display. And then meron siyang mode. Nandito yung clear kung gusto niyo i-adjust. Sadly, hindi natin ma-open kasi naglalagay lang ng battery ang Rusi pagka sakaling tawag dito, may bibili na yung unit o ilalabas niyo na yung unit. Doon lang nila ilalagay. So hindi natin ma-request yan. Pero hopefully sana, 'di ba? At least makita natin umilaw, makita natin yung gauge panel ng motor kung paano yung itsura. Pero good news, digital na siya, 'di ba? Hindi siya analog. Ayan, dito sa kaliwa, yung end bar na nilagay dito is ayos, bakal, hindi plastic. Plus puntos to. Yung handle grips niya pareha sa classic ko, okay din. Malambot at makapit. Yung clutch niya hindi katigasan, tama lang. And then na-adjust naman niya kung gusto mo. Kung mas maselang ka pa, pwede ka pa rin palit ng hydraulic na sa 1,000 to 1,500 yan. Kabitan ng side mirror. Yung choke niya, eto. Kung mag-start ka ng makina pag malamig, especially sa umaga. Left and right. Ayan, high beam, low beam. Ito yung horn. Good thing, meron na tong hazard. So, kung mahilig kayo hazard o gusto nyo magpakabit, di na kayo magpapakabit nito dahil meron na siyang built-in. Ayan. Move over naman dito sa kanan. Ito yung throttle, of course. Okay din yung handle grips. Same din sa kabila. Siyempre, ito yung pinaka-end bar niya. Bakal. And then, ito yung switch ng... Teka, palit ako ng kamay. Ito yung switch ng ilaw. Ito yung off, park light. And then yung headlight. Ito yung electronic start. Stop start ng makina. Ito yung lagayan ng fluid sa disc brake sa unahan. Mga everything na kailangan natin sa controls, meron si Mojo. Okay, dito na tayo sa pinaka-lighting setup ng Mojo 200. Unahin na natin itong headlight niya. So dito sa gilid, ang finish niya is a plastic na matte black. And then nandito yung pinaka logo ng Rusi. Meron sila nilagay ditong sticker which is good. Hindi kulay dilaw, at least ito silver, mas classy tignan, no, social. And then itong pinaka headlight niya, good thing mga brother, good news o plus puntos, LED na po ito. Correct me if I'm wrong sa mga Mojo 200 na owners dyan, sigurado ito yung pinaka low bin niya. So dalawang low bin po, and then ito yung high bin niya, yung LED lamp. Tama po ba o magkabaliktad? At correct me if I'm wrong na lang kasi hindi natin mabuksan dahil walang baterya mga brothers, hindi nila talaga ilalagay yan. Pinakiusap ko na yan And then ito yung pinaka position lamp. Ayan, dalawa po yan. Ayan, paikot. Ayan, ang ganda ng pagkakalatag niya, di ba? Tapos putol, dating dito putol, and then meron na naman. So uso na kasi ngayon mga brothers yung mga position lamp o din tinatawag nilang daytime running lights. Yan, good thing meron na ito si Mojo, no? So makakasabay na siya. Tapos ito, hindi po ito bubog, ordinary lang, plastic po ito, pero maganda naman, makapal. Ayan, kinakatok ko, okay na po siya. Tapos yung signal lights niya, yan, nabibend, which is good. Albawang masage, hindi mababale, di ba? Flexible siya. LED na rin. Ito rin sa kabila, ganun din. Ayan, flexible din kung sakaling sumabit. Tapos move over naman tayo dito sa taillight ng motor. Itong gustong gusto ko rito, yung pinaka sexy back, yung booty work ng Mojo Ayan Ito na rin mga brothers is a LED at saka ang laki niya Ayan And then meron din siyang daytime running light. Ayan, ito yan may guhit dito
Ayan. Pagka pumreno ka, ito yung iilaw. Ito mga brothers. Ayan. Di ba? Ang ganda, di ba? Tapos makapal din yung pagkaka-plastic niya. Tapos yung sa lagayan ng plaka, may ilaw din niya sa ilalim. Tingnan natin. Ang kinabit is LED na rin. Ayan. Good thing, di ba? Hindi ordinary bulb. Tapos yung turn signal lights niya, same din ng design kagaya doon sa unahan. Flexible din yan kung sakali matabig. Ayan oh. Ayos. Solve na tayo pagdating sa ilaw. Siguro kung mahihinaan ka dyan, pwede ka magpakabit ng mini driving light o auxiliary light. It's up to you kasi depende rin sa rider. Meron talaga kasi mga rider na mahihinang mata sa gabi, di ba? Lalo na may mga edad, yan. Pwede. Ito pa yung pinakasulit sa motor na to eh. Yung pinaka-suspension setup ng Mojo, di ba? Kasi every rider, ito ang gusto. Lalo na sa mga ganitong segment ng motor, pag sports bike o naked sports bike. Yung etong inverted forks niya. Ayan oh. Yeah. Ganda oh. O, kagaya sa classic 250 ko, pero I think ito mas maiksi yung dimension nito. Pero di ba ang ganda ng pagkakasilver niya. Sana pwede magpalit eh. Gusto ko to eh oh. Tapos may texture oh, tayo sa kabilang side, di ba? Kasi pagka ganito yung front fork mo, mga brother, ayos, di ba? Maganda sa mga lubak, sa mga bako-bako, sa mga hams, suwabe lang. Yan, das dito sa gilid meron siyang reflector, sa kabilang side din. Yan. Tapos dito naman sa likod, of course, this is a monoshock. Obvious naman, ang linis ng underneath. At saka yung monoshock niya, nakatago. Hindi basta-basta marurumihan. And then good thing, pwede mong pa-adjust yung play. Ayan oh, may thread eh. Oh, pwedeng adjust. Yung iba, pag walang tools, pinupukpuk lang to. Pero hindi ko advisable. Maganda, may pang ano ka talaga. May ano bang tawag dyan mga brothers? Comment nyo nga yung pag-adjust dito ng monoshock. Ayan, adjustable eh. Diba? At saka tago. Oh. Hindi siya basta-basta maano. Diba? Monoshock po ito. And then yung pinaka swing arm niya, ayan oh, makapal din, solid, adjustment ng tension ng kadena, ayan, tsaka ng wheel. Okay, and then move over na tayo dito sa braking system ng Mojo 200. So sa disc brake, meron itong malapad na disc brake sa unahan. Wala dito nakalagay kung ilang ano to eh, millimeter to eh. Ayan, ang nakalagay lang dito, yung pinaka parang thickness niya is 3.5 mm. Pero again, this is a disc brake and then may design siya oh. Ayan oh. Diyan pa nga nilalagay yung mga ano eh, 'di ba, disc lock para hindi ka manakawan. Ayan, hydraulic po 'yan. And also ganun din pagdating dito sa likod, mga brother. Disc brake din siya. Mas maliit yung disc brake nito sa likod, pero okay lang, at least harap at likod disc brake kasi maraming madidismaya kung drum brake pa yung likod nito, 'di ba? Kasi sports bike to eh. Naked sports bike to eh. And then pagdating naman dito sa gulong, ito yung pinaka nagustuhan ko, isa sa mga nagustuhan ko sa motor na to. Yung gulong niya mga brothers, pang big bike na yung size. Bakit kamo? 140/70. Yan yung pinaka minimum size ng gulong ng big bike. Siguro kung magpapalit ka nito, bibili ka ng mga branded, mga Michelin, Pirelli, Dunlop, RIC and so on. Mahal mga 3.5 pataas isa nito. Pero ang nilagay dito na gulong na Rusi, hindi na yung Yongxing mga brother, kasi ayaw ko ng Yongxing eh, makunat yun eh. Ito is Joyuang. I don't know, salitang Chinese eh. Ayan oh. Baliktad pa. Oh, pero kinakapa ko siya mga brothers. May pagka-soft siya oh, soft compound siya no. Kung hindi ka naman maselan, pwede na ito, lalo na kung niloloan mo pa lang, pudpurin mo muna. So ang tip ko pag mga brothers, pag tag-ulan, lambutan nyo lang yung PSI. Hindi ko naman sinasabing sobrang lambot ng gulong. Let's say kung 32, di ba? Gawin muna nating 25. Pero yung pinaka max PSI nito is sabi is 32. Ayan, kasi Asian country tayo, the tropical climate. Oh, may epekto po yan sa climate yung PSI ng gulong natin. So 32. Pero ngayon tag-ulan, gawin nyo muna mga 25 para mas lumapat siya sa kalye, mas lumambot, maganda yung kapit kung duda kayo sa gulong. Pero ayan soft compound siya eh. Kinakapa ko. Ang ganda rin ng threads oh. Ang laki rin na natutulong niya sa hampas ng tubig. Ayan. Tapos ang lapad din ng mags. Ayan oh. Nasa ano siguro ito, 3.5. Kasi ako naka 3 inch na ako sa classic eh. Ito mas malapad ito. So mga I think mga 4 to 3.5 ang lapad nito mga brothers, which is good kasi nagbibigay ng low profile sa motor, ang ganda tignan. And then yung sprocket na nakakabit sa kanya is 48 teeth. Ayan, 42H po yan. Ayan. I'm not sure kung ano yung front niya, pero kung ako palitan mo ng 16 yan, kung 15 yan o 14 palitan mo ng 16, magmamatch na sila. 3.0, meron kang hatak, meron kang dulo, at saka
magle-less yung vibration, konti lang naman. O kung gusto mo, gawin mo 1751, it's up to you. Alagay ko ang rear sprocket nito parang TMX lang. Ayan apat lang yung piano. Palagay ko parang TMX lang to. Pero ganda yung setup ng kadena for 2H. Okay, lipat na tayo dun sa pinaka unahang gulong naman. So sa unahang gulong, ang lapad ng mags nito, tansya ko mga nasa 2.5 or 2 inch. And then meron siyang size na 110 by 70. Ayan, pwede mo pa nga itong palakihan ng mga 120 by 70 kung gusto mo. Ayan, kung naninipisan ka ako, nalilitan ako pwede ko pang palakihan to. Then ganun din yung pagkaka-design ng gulong, hindi siya ganung kakunat. Meron siyang soft compound which is good. Pagka soft compound, although mas madaling mapudpod, puta maganda naman kapit sa kalye. Lalo ngayon tag-ulan, 'di ba? Saan ka sa matagal mapudpod, madulas, maaksidente ka o dito. Siyempre dito tayo, 'di ba? Yeah, I don't know mga brothers kung ito ay tubeless na. Pero kung hindi pa, pwede mo naman pa-convert yan kasi naka-mags to, Bayad ka lang ng labor. Tingnan natin. Hanapin natin kung tubeless siya. Sabihin mo na kung tubeless ba ang iyong gulong. Wala nakalagay, palagay ko to tube type to mga brothers. Pero brothers, check naman natin ngayon yung pinaka riding position niya. Itong Mojo 200. Ito ay upright position and then yung handlebar niya is naka wide setup, So maganda ito sa handling, yan. Madali ka magligo-ligo. Since ito yung maganda sa path bar. And then ito is naka-low rise So mababa lang yung handlebars niya. Pero kung maselang ka, pwede mong palitan na mas mataas pa na mid-rise hanggang dito. O pwede mo rin taasan pa ng riser, it's up to you. Pero para sa akin, maiksi lang yung reach ko. Dahil 5'3", 5'4 lang ako. Tama lang, yan. Pero hindi naman ako nakayuko. So sa long ride, okay din naman. And then wala naman ako nararamdaman na ipit betlog o ipit ratbo na nangyari kasi maganda naman yung upuan niya. Ayan. So yung sagad na liko, tama lang. Hindi naman ganun kasagad na sagad, pero okay din. Ayan. Tsaka yung ganda naman ni Belang, ganda na setup Ayan, wide siya. Ayan. Tapos lalagyan mo pa ng end-bar side mirror. Ayos. And then pagdating naman dito sa pinaka seat height niya mga brothers, ayan, again, pwede nyo akong gawing reference. I'm only 5'4", and then naka-boots ako. So, meron akong total height ngayon na sabihin na natin na 5'5". Diba? Tama-tama. So, sa mga 5'2", 5'3", or siguro kung 5 flat ka na rider, siguro mga titingkayad ka ng ganito. Yan. Pero kung may angkas ka, lalo pa yung bababa to, mas lalapat ka lalo. So, sa mga, siguro, sa mga 5'5", pataas, siguro mga, na kayo, hanggang dito yung pinaka, nyo. Kita nyo, sakto dito sa pinaka, ng gas. Pero ako medyo baba pa konti. Which is okay naman, ayan. Ayan, abot na abot ko, ayan. Oo nga pala mga brothers, kung naghahanap kayo dito sa internet ng mga motorcycle parts, accessories, and motorcycle gear, maaari nyong bisitahin ang mga motorcycle shop na pinupromote ko dyan sa Lazada. Make sure you have a Lazada apps and account para maka-order kayo at COD naman yan. Hanggang sa muli mga brothers, ako po si Art ng Short Moto. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ride safe and cheers!